Magandang araw po. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po ulit si Obet at meron na naman po tayong kwentong ibabahagi sa inyo. Ito po ay naganap sa totoong buhay. Ang kwentong ito ay nangyari sa lalawigan ng Quezon. Ito po ang kwento. Kung akong tatanungin nyo, tatapatin ko kayo. Hindi ako naniniwala sa mga ganyan-ganyan. Yung mga aswang-aswang na yan. Sa panahon ngayon, lahat na i-edit. Pero bigla akong nagkaroon ng interes sa mga ganitong bagay nung may nangyaring kakaiba sa bahay namin sa Quezon. Taga QC kami. Doon din ako lumaki pero may property kami sa Quezon. At kadalasan andun yung caretaker namin. Umuwi kami doon pag may mga okasyon o kaya reunion o magbabakasyon. Doon lang kami pumupunta ng Quezon. Medyo mahilig ako sa kahayupan. Pero hindi po yung ugali yung alaga pong hayop. Mahilig ako sa pusa, aso, isda. Dito sa bahay namin sa QC, marami kaming alagang aso. Nang minsan may pinost sa FB na pinapa-adapt yung mga aso, agad kong kinontak yung nagpapa-adapt nun. Naawa kasi ko kung walang mag-a-adapt sa kanila. Ang mangyayari, mapipilitan silang ipa-mercy killing yung mga aso. Nung pagpunta namin sa lugar nung magpapa-adapt, 4 na lang yung aso na natitira. Lahat ng pinapa-adapt na aso, tingin ko mga aspin o yung mga asong Pinoy. Pero yung isa sa kanila ay mas malaki sa pangkaraniwang aspin. Kaya nung pinapili na kami nung nagpapa-adapt, yung pinakamalaking aso sa kanila yung napili ko. Sir, medyo busalan nyo yan kasi nakakakagat yan Baka hindi pa sanay sa tao, sabi nung nagbabantay. At dahil medyo matagal na din akong nag-aalaga ng aso, kaya alam ko na paano i-approach yung aso. Hindi ko muna ito nalapitan basta-basta at inantay kong maging kampante ito sa akin. Kaya medyo nagtagal pa kami dun sa lugar na yan. Sir, ang galing nyo napaamo nyo agad, sabi nung nagbabantay. Basta mga kahayupan, magaling talaga ako dyan, biro ko naman. Maya-maya pa, matapos kong pakainin ng mga dog treats, naisakay na namin sa sasakyan yung aso. Habang nakasakay, nag-iisip ako ng may papangalan sa aso. At dahil malaki siya sa normal na aso, tinawag ko na lang siyang si Coco. Yung parang kulay ng nyug, kagaya nung nasabi nung nagbabantay kanina. Hindi siya madaling paamuhin. At ganun nga ang nangyari pagdating sa bahay namin. Walang gustong lumapit kay Coco. Walang gustong lumapit siya sa aking mga kapamilya. At maging ang iba naming aso parang takot din sa kanya. Karamihan pa naman ng aso namin babae. Meron ding lalaki pero maliliit pa. Paglipas ng ilang araw, ako ang nagpapakain at nag-aasikaso kay Coco, kagaya ng iba pa namin mga alagang aso. Minsan gumimik kami ng mga tropa ko
At medyo inumaga ako ng uwi. Pagdating ko pinuntahan agad ako ng kapatid ko. Kuya, si Coco. Muntik nang kagatin si Papa kagabi. Tapos tahol ng tahol. Hindi namin alam kung ano nangyayari sa kanya. Sabi ng kapatid ko. Kaya agad kong pinuntahan si Coco. Nakatali lang ito sa likuran namin. At habang tinitingnan ko si Coco maya-maya pa nagising na si Papa. Yung aso mo, nakakatakot. Tingnan mo. Pinakita ni Papa ang galo sa kanyang kamay nang kamuntika na siyang sakmalin ni Coco. Nung pagkalapit ko maayos naman si Coco. Maamo naman ito. At naging kalmado ito buong araw nung naroroon ako. Sumunod na araw naman, ginabi na ako noon dahil na-traffic ako galing trabaho. Kaya nang pag-uwi ko umiiyak yung kapatid kong bunso. Kuya, yung aso mo kinagat si Monching. Si Monching yung aso niyang maliit. Yung parang Shih Tzu. May malaking sugat ito sa tenga, bunga ng pagkakakagat ni Coco. At dahil doon galit na galit ng mga kapatid ko. Pati na din ng mga magulang ko. Kaya pala walang gustong mag-alaga dyan Salbahang aso niyan. Sabi pa ng kapatid ko. Kaya sinabi ko na lang na baka nag-a-adjust pa si Coco sa bagong lugar niya. Kaya medyo stress pa to. Hindi pa siya pamilyar sa mga nakapaligid sa kanya. Ipagamot na lang natin si Monching. Sabi ko. Sa tagal ko na nag-aalaga ng aso normal na sa akin yung ganyan. Kumbaga, kung ang mga tao nga nag-aaway-away, aso pa kaya. Kaya sa kabila nun patuloy ko pa ding inaalagaan si Coco. Mga sumunod na araw ay iniiwasan na nila si Coco. Maliban sa akin at ang isang kasambahay namin, si Ate Lydia. Dahil kung nasa trabaho ko, si Ate Lydia nagpapakain kay Coco. Nung isang gabi nun, pagkagaling ko muli ng trabaho, papasok na ako sa gate namin nun. Busina ako ng busina. Ngunit parang walang nagbubukas. Kaya muli akong bumusina. Mga 5 minuto na ang nakakalipas. Kaya wala pa rin. Kaya bumaba na ako at kinalampag ko yung gate namin. Padre pa ka nun. Pagod ka na sa trabaho. Pagdating mo wala pa magbubukas ng gate. Nang maya-maya pa binuksan ng kapatid ko yung gate. Oh, pati hindi nyo binubuksan yung gate? Pagalit kong tanong. Kuya, nasa loob kasi kami ng kwarto. Ngayon lang namin narinig. Wala kasi sila mama no ngayon kung wala sila mama, ba't hindi nyo kayang buksan yung gate? Patulong sana kayo kay Ate Lydia. Sabi ko. Wala si Ate Lydia. Sinugod sa ospital kanina lang. Sabi ng isa ko pang kapatid. Ha? Bakit? Nangyari? Tanong ko. Sinakmal ni Coco. Sa liig. Ang laki ng sugat. Parang ayaw bitawan. Sabi ng mga kapatid ko na may halo pang takot yung pagkakasalita. Ha? Ano? Ano nangyari kay Ate Lydia? Kamusta na siya? Ayun. Iyak siya ng iyak sa takot kay Coco. Ang laki ng sugat niya sa liig. Ang daming dugong lumalabas. Sabi pa ng kapatid ko. Saka si Coco kanina kuya, parang wala talaga siyang balak bitawan si Ate Lydia. Galit na galit. Saka iba yung mga mata niya kanina. Nakakatakot. Sabi pa ng kapatid ko. Kaya agad kong tinawagan sila mama sa cellphone. Napatawag ako bigla sa pag-aalala kay Ate Lydia. Matagal na namin kasambay si Ate Lydia.
Kapamilya na namin yan eh. Tuwing Pasko pa nga yung pamilya niya, pinapapunta namin sa Quezon. Isinasama namin sila. Ganoon siya kalapit sa amin. Hello, Ma! Asan na kayo? Kamusta si Ate Lydia? Agad kong tanong kay Mama nung pagkatawag ko. Eto, andito kami sa emergency room. Ang daming dugo yung nawala. Ang laki ng sugat eh. Sagot ni Mama. Kamusta na si Ate Lydia? Agad kong sagot. Sabi ni Doc medyo stable na daw. Medyo na trauma lang. Buti nilang daw nadala agad, kundi baka naubusan ng dugo. Sabi pa ni Mama. At patuloy pang usapan namin. Pero bago ko ibaba, tumatak yung sinabi ni Mama sa akin. Yung aso mo, nung kagat-kagat niya si Lydia, kitang-kita ko yung panlilisik ng mga mata niya. Parang hindi niya bibitawan si Lydia. Kung hindi pa hinampas ng papa mo. Parang papatayin niya talaga si Lydia. Tumatak sa isipan ko yun. Yung sinabing yun ni Mama. Kaya napaisip ako kung ano ang gagawin ko kay Coco. Pwede ka naman siyang i-train pero wala akong oras para matrain siya dahil nga may trabaho ako. Ngunit bukod pa dun may sinabi pa si Mama. May pagkaaswang tong aas mo ah. Sabi ni Mama. Kaya natawa na lang ako nung marinig ko yun. Nung makauwi na sila Mama at Papa, kasama na nila si Ate Lydia. Okay naman na si Ate Lydia, ngunit kailangan muna niya magpahinga ng ilang araw. Dahil natroma sa kagat. At isa pa, masakit pa yung leeg nito. Nasabihan din ako nila Papa na kung ano daw ang plano ko sa aso. Hindi raw pwedeng manatili dito si Coco. At baka yung mga kapatid ko naman daw masagpang. Naaawa naman ako kay Coco. Kasi nga itinakwil na nga siya ng dati niyang mga amo eh. Tapos ngayon, ganoon din ang gagawin namin. Kaya nga lang baka naman mga kapatid kong isunod niyang kagatin. Kaya nung sinuggest nila Mama na dalhin na lang sa Quezon si Coco, pumayag na lang ako. Kaysa naman ibalik dun sa pound. Dahil pag binalik ulit yan dun patutulugin yan dun at i-euthanasia o mercy killing. Dahil wala na talagang gustong mag-alaga. Pagkadating ng Biyernes, dinala namin si Coco sa Quezon. Gamit ang aming sasakyan. Ako lang ang nakakalapit at nakakahawa kay Coco. Hindi ko din alam bakit pero komportable ang pakiramdam ko kay Coco. At kapag sa akin, ang lambing ng aso na to. Iiwan muna namin sa bahay namin sa Quezon si Coco. Kasama niya doon ang caretaker ng bahay namin na si Mang Tasyo. At kung minsan, yung anak niya din, ando doon. Merong malaking kulungan doon sa Quezon. At sakto sa laki yun ni Coco. Saktong-sakto siya doon sa kulungan yun. Pagdating namin ng Quezon, naging maayos naman. Hindi naman nagpakita ng pagiging agresibo si Coco at binilinan ko din sila Mang Tasyo na mag-ingat dahil kung minsan nangangagat nga yung aso. Iniwan namin si Coco sa pangangalaga ni Mang Tasyo. Makalipas ang ilang araw, ayos naman. Wala naman naging problema kay Coco. Kaya naisip ko na baka nanibago lang talaga sa environment niya dito sa bahay. Dahil nga kasi may mga aso din kaming alaga. Baka na-stress lang. Pagdating ng Biyernes, nakatanggap ako ng tawag kay Papa. Tumawag daw si Mang Tasyo. At tumawag yun tungkol kay Coco.
Ha? Ano nangyari? Tanong ko. Yung anak ni Mang Tasyo na si Rolly ay pansamantalang tumawag daw sa bahay namin sa Quezon habang nasa bayan si Mang Tasyo. Habang nasa bakuran nakita daw ni Rolly na nasa labas na si Coco. Nagulat siya dahil nakakulong yun. Kaya tinangka niyang lapitan para hulihin at ikulong muli. Nang papalapit na siya ay nakatingin lang daw si Coco sa kanya. Hindi daw natitinag. At habang papalapit, napansin niyang kakaiba daw ang mata ni Coco. Namumulo daw ang mata nito at nanlilisik. Kasabay ang paglabas ng magkabilang pangil habang umaangil sa galit at naglalaway ng tuloy-tuloy. Napatakbo pabalik si Rolly. Ngunit bigla din tumakbo si Coco papunta sa kanya. Umaatake. At ang takbo nito ay hindi pangkaraniwan. Hindi parang aso yung sumusugod. Kaya kumaripas ang takbo si Rolly at pinilit inabot ang pintuan ng bahay. Nang malapit na siya inabot niya ang doorknob ng pintuan. At nang mapalingon siya bigla bagyan ng nakatalon sa kanya si Coco. Kaya kagad-agad niyang nabukas ang pinto at pabagsak siyang pumasok sa pinto sa pagmamadali. Sabay sarado ng pinto. At pagkasara ng pinto, sabay ang pagkalabog ng pinto na parang may bumanggang malakas na puwersa dito. Takot na takot si Rolly at hindi lumabas ng bahay at inantay hanggang makarating ang tatay niya. Tanghaling tapat nangyari yun. Ngunit sa kabila ng tirik ng araw, siya namang pagdating ni Mang Tasyo. At pagdating niya dun takot na takot ang kanyang anak at nagmamadaling umuwi sa kanila. At ayaw nang bumalik sa bahay namin sa Quezon. Nung marinig kong kwento na yun, nung gabi ding yun, tumulo kami papuntang Quezon. Kaming dalawa lang ni Papa. At habang nagmamaneho, nag-uusap kami ni Papa tungkol kay Coco. Dala-dala ni Papa yung airgun niya. Pero yung airgun niyang to, malakas to. Nakakapatay ng hayop to. Yung aso mo, aswang ata yung aso mo sabi ni Papa habang bumabiyahe pa kami. Pa, pati ba naman kayo naniniwala sa ganun? Sabi ko. Huwag kang magtawa. Kung lumaki ka sa probinsya natin, maintindihan mo sinasabi ko. Hindi biro yung mga yan, sabi ni Papa. Makalipas ang ilang oras sa pagbabiyahe, nakarating kami sa Quezon. Medyo malalim na yung gabi nung nakarating kami. Naabutan namin doon si Mang Tasyo lamang. Ngunit yung kanyang anak na si Rolly ay hindi na bumalik dahil sa matinding takot. Ako naman ay kagad kong nakita ang malaking bitak sa aming pintuan. Parang may humampas na malaking bagay dito. Gawa sa kahoy ang pintuan namin. Kaya alam ko na matinding impact ang may gawa nito. Habang nakatingin ako sa pintuan namin, agad naman yung itinuro ni Mang Tasyo. Yan ang nangyari sa pinto. Binangga daw yun ni Coco kanina nung hinabol niya si Rolly. Ang tindi may bitak yung pinto sabi pa ni Mang Tasyo. Tapos yun agad kong pinuntahan si Coco. Oh, saan ka pupunta? Huwag kang punta ng mag-isa, sabi pa ni Papa sa akin. Kaya pagkadinig ko nun natigilan ako. Sinamahan ako ni Papa sa kanimang Tasyo papunta kay Coco. Pagkakita ako kay Coco nasa kulungan nito. At pagkakita sa akin ni Coco tuwang-tuwa ito. Parang namiss ako. Kawag ng kawag ang buntot nito.
Yung kulungan nito ay may kandado. Kaya nagtataka talaga ako sa mga sinabi nila Mang Tasyo at sa kwento ni Rolly. Sa isip-isip ko, paano magiging si Coco yun nakakandado to? Kaya nagtanong ako kay Mang Tasyo, binuksan niyo ba yung kulungan kanina o nung anak niyo? Tanong ko na may pagtataka. Ay hindi Gab, hindi namin binubuksan yung kulungan niya ni Coco, sabi ni Mang Tasyo. Kaya muli kong ininspeksyon yung kandado. Nakalak talaga to. At kumuha ako ng susi para sa kandado na yun. At tinanggal ko. At ininspeksyon ko maigi. Maayos naman yung lock. At hindi naglulustred. Si Papa naman at Mang Tasyo nakaantabay sa likod ko. Hawak-hawak ni Mang Tasyo ang isang pamalo. Si Papa naman, yung airgun niya yung daladala niya. Nakaumang kay Coco. Pagkabukas ko ng kulungan, sinugod ako ni Coco. At dinambahan ako. At dinila-dilaan ito ang aking muka. Habang hinaharot-harot ko si Coco, hindi ko maiwasang hindi maisip na si Coco yung matake sa anak ni Mang Tasyo kanina. Saan po ba nangyari yung kanina? Tanong ko kay Mang Tasyo. Doon sa kabila, nakita daw ni Rolly na andun daw si Coco at hinabol siya, sabi pa ni Mang Tasyo. At dahil sa isang linggong nakakulong si Coco, inilagyan ko ito ng leash at inilabas sa kulungan. At kahit isang bahid ng pagiging agresibo ay hindi ko ito nakitaan noong mga oras na yun. Kaya labis kong pinagtataka yung kwento talaga ni Rolly kanina. Kaya nung makita yun nila Papa na maayos naman si Coco at hindi agresibo, pumasok na ang mga to sa loob. Matapos yun kumain muna kami. Iniwan ko lang si Coco na nakatali sa labas. Pagkatapos namin kumain nung gabing yun, nag-inom si Papa sa si Mang Tasyo. Doon sila nag-inom sa may labas ng bahay, sa may malapit sa gate. At habang nag-iinom, hindi pa rin nawawala sa usapan nila yung aswang at tungkol kay Coco. Maya-maya pa, nagsalita si Papa na kung talagang hindi daw aswang yan si Coco, pakainin ko daw ng asin. Nung marinig yun, natawa na lang ako sa sinabi ni Papa. Pero para matigil na yung kalokohan na yun, pinagbigyan ko na. Kumuha ko ng pagkain ni Coco at nilagyan ko ng asin. Pinuntahan ko kung saan nakatali si Coco nun. Kaya nung nilapitan ko nag-react sila Papa at Mang Tasyo. Oh, tingnan mo. Sabi nila Papa. Ako naman natatawa na lang. At binigay ko ang pagkain kay Coco. Oh, ayaw lapitan ni Coco. Oh, sabi pa ni Papa. Ayaw nga lapitan ni Coco. Inamoy-amoy. At maya-maya pa kinain din ito ni Coco. Ubos. Kaya nasabi ko na lang kina Papa na, oh, kita nyo na. Aswang, di ba? Sabi ko. Hindi. Kalamansi talaga. Kalamansi talaga dapat. Dun malalaman yun, sabi naman ni Mang Tasyo. Kaya para matapos ng usapan kumuha din ako ng kalamansi sa kusina namin. At kumuha ulit ako ng pagkain ni Coco. Nilagyan ko ng kalamansi ang pagkain ni Coco. Pinigaan ko talaga yun. May mga buto-buto pa nga Kaya lumapit muli ako kay Coco. At
inilapag ko yung pagkain niya na may pinagaan ko ng kalamansi. Inilapag ko yun malapit kay Coco. Hindi nilalapitan ni Coco. Oo, di ba? Di ba? Sabi ko sa'yo gabi, hindi siya makakalapit. Sabi pa ni Mang Tasyo. Ngunit maya-maya pa, tumayo si Coco. Inamoy-amoy yung pagkain. Dinilaan konti at maya-maya pa inubos yung pagkain. Pati buto ng kalamansi, kinain. Kaya pagkakita ko nun, natawa na lang ako. Kung makita din yun ni Mang Tasyo, natahimik na lang to. Patuloy sa pag-inom sila Papa at Mang Tasyo. Nang makarinig kami ng parang may nahulog sa likuran ng bahay. Doon kasi kami banda sa harapan, nakapwesto. Nung oras na yun, tahol ng tahol si Coco nun. Hindi mapakali. Habang nakatali ito at nagpumiglas si Coco. Kaya minabuti namin na tingnan kung ano yung nasa likod. Baka kasi magdanakaw Yung likod dun sa bahay namin sa Quezon, medyo maluwag din. Kung tutuusin, pwede kang magtanim sa likuran namin. At ganun kalawak yun. Ngunit paggabi medyo madilim dito, kaya pinalagyan namin to ng ilaw. Kaya may kumalos ko sa likod namin, nagpunta kaming tatlo. Ako, si Papa, tsaka si Mang Tasyo. At ako ang nauuna. Dala-dala ni Papa yung airgun niya. At si Mang Tasyo naman, yung pamalo niyang kahoy. Pagdating ko sa likod, wala naman akong nakitang kakaiba. Wala namang tao. At nung makikita din yun nila Papa na walang tao, nagsimula na silang dalawa na bumalik sa inuman nila. Nang pabalik na ako, may napansin ako sa bandang dulo ng bakod. Kaya medyo lumapit ako para maaninagan ko. Patuloy pa din sa pagtaol si Coco nun. Dinig na dinig ko mula sa likod ng bahay. Nang mapansin ko na parang aso yung nasa dulo ng bakuran. Kaya naisip ko Kaya pala galit na galit si Coco. May aso. Binalikan ko muli ng tingin ng aso dahil parang si Coco. Kaya napatingin muna ako sa likuran ko. Kasi alam ko nakatali si Coco Nung muli akong bumalik ng tingin dun sa aso sa may bakod, pagbalik ko ng tingin mas malapit na ang pwesto nito. Nakatayo lamang ito at nakatingin sa akin. Kamukhang kamukha ni Coco yung aso na to. Habang nakatingin ito sa akin, bigla akong nakaramdam ng kilabot. Biglang nagtaasan ng balahibo ko sa katawan. Dahil ang tingin nito ay parang tumatagos sa akin. Mula sa malayo ay parang nagbabaga ang mga mata nito. Kaya medyo napatawag na ako kina Papa. Nang biglang tumakbo ang aso pasugod sa akin. Nanlilisik ang mga mata nito. Nakalabas ang magkabilang pangil. Kakaibang angil ang nililikha nitong tunog. Habang papalapit at tumatalsik-talsik pa ang laway nito. At lintik ang gigil nito habang nakatingin sa akin. Napasigaw na ako ng todo. Ilang lundag lang nakalapit na to sa akin. Sobrang pagkataranta ko natalisod na ako at napaupo sa pagkaripas kong makalayo. Andyan na yung aso. Sasadpangin na ako. Nang biglang may lumundag mula sa kawalan. Hindi ko alam kung saan ang galing yun. Pagkalundag nito, isinakmal nito yung asong sumusugad sa akin. Si
Coco pala yung lumundag na yun. At kagat-kagat niya sa leg ang asong sumugod sa akin. Ilang saglit pa ay tila nag-iba ng anyo yung asong sumugod na yun sa akin. Naging malaking nilalang yun na may mahahabang kuko at mapupulang mata. Nakakagat pa rin sa leg si Coco. At pilit itong winawasiwas tong nilalang na yun. At dahil dun ay nakatakbo ako palayo. Saka naman pagdating nila Papa at Mang Tasyo, sunod-sunod na pinaputokan ni Papa ng airgun yung aswang. Si Mang Tasyo naman, yung mga pangotra niyang dala-dala ang sinaboy doon sa aswang. Ilang saglit pa ay may mga dugo nang dumadanak. At winawasiwas pa ng nilalang na yun si Coco hanggang tumilapon si Coco. At sinabayan naman ng pagtalon ng nilalang na yun. Ilang saglit pa ay may mga dugo nang dumadanak. At lalo pang iwinasiwas ng nilalang na yun si Coco. Tumilapon si Coco. Pagkatilapon ni Coco, isinabayan naman yun ng nilalang na yun ng pagtalon ng mataas papunta sa dilim palayo. Nung wala na yung nilalang na yun, pinuntahan ko agad si Coco dahil naririnig ko pang paimpit na pag-iyak nito. Medyo kumakawag-kawag pa ang buntot nito nang papalapit ako. Pagdating ko sa kinaroroonan ni Coco, ay may malaking sugat itong tinamu sa tiyan at patuloy ang pag-agos ng dugo nito. Agad kong binuhat si Coco at dinala sa sakyan para isugod sa pinakamalapit na klinik. Habang buhat-buhat itinig ko pa ang paimpit na itong pag-iyak. Pati si Papa ay tinulungan ako madala si Coco sa sakyan. Nagmamadali kami. Ngunit habang nasa biyahe ay hindi ko na naririnig ang paimpit na iyak ni Coco. Hindi na din kumakawag ang buntot nito. Ngunit malayo pa kami sa pinakamalapit na ospital o klinik noong mga oras na yun. Sa gitna ng biyahe, ibinawian na ng buhay si Coco. Hindi ko na namamalayan na tumutulo ng luha ako noong mga oras na yun. Pinilit pa din naman siyang madala sa pinakamalapit na klinik. Ngunit wala na. Iniligtas ni Coco ang buhay ko mula sa aswang na yun. Kung wala si Coco, malamang ako yung nadali ng aswang. Inilibing namin si Coco dun sa likod ng bahay namin sa Quezon. At dahil sa matinding trauma na naranasan namin, may ilang taong din hindi ako umuwi sa Quezon. Ngunit kahit sa maiksing panahon lang na nakasama namin si Coco, napakalaking kabuluhan niya nung dumating siya sa amin. Napakahiwaga ng ating mundong ginagalawan. Napakaraming bagay ang mahirap ipaliwanag, pero nagaganap. Hanggang dito na lamang po. Salamat po sa pakikinig. Magandang araw po. Nais ko lamang pong magpasalamat sa lahat po ng sumusuporta sa ating channel. Maraming salamat po. Sa lahat po nag-subscribe, lahat po na nakikinig, at lahat po silent listeners, maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shoutout sila Ma'am Agnes Jimenez. Ma'am, shoutout po sa iyo. Kay Boss Romeo, maupay nga adlaw, boss. Shoutout din po kay Ma'am Diding Miral from Pasig. Pinapa-shoutout po kayo ni Ma'am Godeline Villaflor. Shoutout din po kay Boss Vinci Mayo at sa mga kasama nyo po dyan, Boss Vinci. Kasama nyo pa sa may tindahan. Maraming salamat po. Kamusta kayo dyan? Shoutout din po kay Boss Leo Guapo. Pinapa-shoutout kayo ni Boss Loriel Lozano. Shoutout din po kay Boss Dimples Yumi. Shoutout din po kay Boss Eric, isa sa magaling naming narrator po, Pinoy Nightmare Stories. Kung may time po kayo, bisita lang po kayo sa channel niya, Pinoy Nightmare Stories po. Shoutout din po kay Boss Charmaine Saneo. Maraming salamat po. At isa po sa magaling din naming narrator, magaling naman na lahat, Kwentong Captain Coca. Kung may time po kayo, bisita lang po kayo. At isa rin po sa female narrator namin, magaling po to, Black Candila Files. Kung may time po kayo, bisita lang din po kayo. Shoutout din po kay Boss Sol Ace. Maraming salamat po.
Shoutout din po kay Ma'am Roslyn Mission, maraming salamat po. Shoutout din po kay Boss Edward Malilin, maraming salamat po Boss Edward. Kay Ma'am Janice, maraming salamat po sa pagsuporta. Shoutout din po sa isa sa magaling naming narrator, Boss Darkhab PH. Kung may time po kayo, bisita lang po kayo. Darkhab PH po. Shoutout din po kay Ma'am Elvin Tan, maraming salamat po. Shoutout din po kay Boss Jimmy Pandong, boss. Salamat kada po, boss. Ma'am Aubrey Delgado, maraming salamat po. Maraming salamat po sa pagsuporta. Salamat din po kay Ma'am Olympia Pelgone, maraming salamat po. Shoutout din po kay Boss Maribel Salcedo, maraming salamat po sa pagsuporta, boss. Thank you po. Shoutout din po kay Boss Best Match, maraming salamat po. Kay Boss Sai 1986 Vlog, maraming salamat po. Kay Sir Bobby ang Sueco, maraming salamat po. Kay Ma'am Lynette Montalvo, maraming salamat po. Kay Ma'am Julie Roel from LA, maraming salamat po. Ingat po kayo dyan. Kay Ma'am Robina Dairo, maraming salamat po. Kay Boss Isha Alais, maraming salamat po. Ingat po kayo dyan sa Saudi. Shoutout din po kay Boss Kram Ice Cream, isa sa magaling naming narrator. Kung may time po kayo, bisita lang po kayo. Ice Cream po yung channel niya. Shoutout din po kay Ma'am Ellen Loquias, maraming salamat po. Shoutout din po kay Boss I Love You Idol Nur, maraming salamat po. Shoutout din po kay Ma'am Lawrence Kamaklang, maraming salamat po. Kay Ma'am Evangeline Lardo, maraming salamat po. Kay Boss Anthony Molino, maraming salamat po. Kay Boss Wences 666, maraming salamat po. Kay Boss Beauty and the Beast, maraming salamat po. Kay Boss Lil Jamie Pagalan, maraming salamat po. Kay Boss Missy Perez, maraming salamat po. Kay Ma'am Carmelita Mabanag, maraming salamat po. Shoutout din po kay Boss Remis Kapampangan Recipes. Kung kailangan nyo po ng recipe po, lalo po ngayon pag Pasko, bagong taon, ako, bisita lang po kay channel po ni Ma'am Remis Kapampangan Recipe. Madami po kayong makukuha recipe ito po na pwede nyo pong ihanda for holidays po. Shoutout din po kay Boss Raymond Glover, maraming salamat po, boss. Kay Boss Low Wheel, kung may time po kayo, bisita rin po sa channel po ni Boss Low Wheel. Dadrive po siya ng motor po, mabiyahe, mamasyal. Shoutout din po kay Boss Terence Cordova, maraming salamat po. Mega shoutout po kay Boss Christine Santos, maraming salamat po. At isa po sa magaling naming narrator, Ate Doris Kilabot Channel po. May time po kayo, bisita lang po kayo, Kilabot Channel. Shoutout din po kay Boss JC, Helpful Tips by JC. May time po kayo, bisita lang po kayo sa channel po niya. Shoutout din po kay Ma'am Eriza Miguel, ma'am, maraming salamat po. Kay Boss Tay Otobs, maraming salamat po. Kay Boss Freya's Channel, maraming salamat po. Shoutout din po Ma'am Christy Harm from Hamburg, Germany, maraming salamat po. Kay Boss Queenie, maraming salamat po. Kay Tata Estong Nestor Bauyon from London, maraming salamat po. Kay Boss Sarah King, maraming salamat po. Kay Boss Annalyn, maraming salamat po. Kay Marcela Doria, maraming salamat po. Boss Teresita Cerone, maraming salamat po. Kay Boss Alagaan Mampusa ni Tika, maraming salamat po, ma'am. Kay Boss Normally Beltran, maraming salamat po. At yung nakakwentuhan po ni Boss Tika doon sa may padalaan po, kamusta po kayo? Shoutout din po kay Boss Irogerd Santiago, maraming salamat po. Shoutout din po kay Boss Rochelle Abiliar, maraming salamat po. At shoutout din po kay Boss Sock Sergeant Creepy Tales, isa po sa magaling namin narrator. Kung may time po kayo, bisita lang po kayo, Sock Sergeant Creepy Tales. Shoutout din po kay Boss Jack Sparrow Vlogs. Kung gusto niyo po ng good vibes, punta lang po kay channel po ni Boss Jack Sparrow Vlogs. Tsaka yung latest vlog niya po na ang ganda, yung may mga ahas pa. At shoutout din po kay Boss Twisted Tales of the Dark Side, isa po sa magaling namin female narrator. Kung may time po kayo, bisita lang po kayo, Twisted Tales of the Dark Side. At shoutout din po kay Boss Kamandag Pigeon TV. Kung mahilig po kayo sa kalapate, bisita lang po kayo sa kanya. At kay Boss Jana Poro, maraming salamat po. At kung naibigan po ninyo ang ating kwento, pakihit lang po ang like button, pati na din po ang subscribe. Pakiclick na rin po ang notification bell para updated po tayo sa ating mga kwento. At kung may nais po kayong sabihin, pakiiwan lang po sa ating comment section. Maraming salamat.